Ang mga nakaraang karanasan ko ay tunay na kamangha-mangha. Ngayon naman, gusto kong ibahagi ang isa ko pang kamangha-manghang karanasan sa aking bangungot noong 2023. Nang magsimula na ako sa aking spiritual journey, nakita ko ang 11:11 na nakasulat sa kalawakan gamit ang puting ulap. Binasa ko pa ito. Maya-maya, ang ulap ay nagkulay apoy dahil napatapat ito sa papalubog na araw, kaya ang 11:11 ay napalitan ng kulay apoy. Bangungot ito, bulong ko sa aking sarili. Hindi ko maigalaw ang aking mga kamay para makapag-antanda ng krus. Hindi rin ako makalipad, kaya sinimulan kong dasalin ang Ama namin para magising ako. Pero biglang nakita ko ang isang itim na usok na mabilis na papalapit sa akin. Hugis itong aipo-aipo at ang dulo nito ay mabilis na pumasok sa aking bibig. Hindi ko maitikom ang aking bibig. Kung dadasalin ko ang Ama namin, hindi ko ito matatapos dahil patuloy at mabilis ang pagpasok nito sa aking bibig. Nahihirapan na akong huminga. Pero kahit sa bangungot at sa ganoong kalagayan, hindi nawala ang aking pananampalataya sa Panginoon. Agad kong tinawag si Papa Jesus gamit ang aking isipan, Papa Jesus, tulungan mo po ako. Biglang lumabas si Papa Jesus. Sinipa niya ang usok na kadugtong ng nasa loob ng aking bibig. Lumabas ang usok sa aking bibig at nag-anyong demonyo. Mahina lamang ang sipa ni Papa Jesus. Pero napaupo sa lupa ang usok na nag-anyong demonyo, bakas sa mukha nito ang matinding pagkabigo. Papa Jesus naman ay lumingon sa akin at ngumiti. Mas lalo pang lumalim ang aking pananampalataya dahil sa pagkakataong isang tawag ko lang sa kanya sa aking bangungot, dumating siya upang iligtas ako. Abangan sa part 6 ang muli naming pagkikita ni Papa Jesus at kung ano ang kanyang sinabi. Bakit ko nga ba nakikita ang hindi nakikita ng iba?